Alam mo, gaano nga ba kahalaga yung tuloy-tuloy na sahod ng isang empleyado, lalo na kung may kaso pa siya? Paano kung sinabing illegal yung pagkakatanggal sa kanya, tapos binaliktad ulit? Dapat pa rin ba siyang bayaran para dun sa panahong yon kahit na sa bandang huli, legal pala yung pagtanggal sa kanya? Medyo komplikado pero may sagot dyan galang Korte Suprema. Magandang araw sa iyo. Ngayon ang ating susuriin ay isang mahalagang kaso na umabot mismo sa Korte Suprema. Ito yung nagbibigay linaw sa medyo masalimuot na usapin ng reinstatement wages. Ito yung kaso ng Del Monte Land Transport Bus Company o DLTB laban kina Romeo M. Jaranilla, Marlon H. Guantero at Jesus B. Domanais. Yung GR number nito ay 25118 at ang petsa ng desisyon ay Nobyembre 27, 2024. Tama. At ang misyon natin ngayon, kumbaga ay himayin talaga itong kaso mula sa mga unang desisyon hanggang sa final na hatol ng Korte Suprema. Titignan natin kung paano ba talaga binabalanse yung karapatan ng empleyado, yung kabuhayan niya, habang may prosesong legal na nangyayari kahit papabago-bago yung mga hatol. Okay, sige. Simulan na natin. So, yung mga empleyado nga sila Jaranilla, Guantero at Domanais, nagdemanda sila sa DLTB. Ang reklamo, illegal dismissal daw. Oo, tama. So nung una, ito yung Nobyembre 25, 2013, may desisyon na yung labor arbiter, si L.A. Cato, sabi niya illegally dismissed nga sila. So ang utos ay, una, reinstatement, ibalik sa trabaho. Pangalawa, bayaran yung back wages at ito yung importante sa ilalim ng Labor Code, Article 229 ata yun, yung reinstatement aspect, immediately executory yun. Ibig sabihin, dapat ipatupad agad ng kumpanya kahit umapela pa sila. Proteksyon yun sa manggagawa, di ba? Oo. Para habang nag-aapela, may kita pa rin yung empleyado. Pero syempre, hindi pumayag agad ang DLTB umapela. Sila, ano nangyari sa NLRC? Yun yung kasunod na level, di ba? Oo, yung National Labor Relations Commission. Dito na nagsimula yung medyo magulong parte. Kasi noong Abril 23, 2014, binaliktad ng NLRC yung desisyon ng LA. Sabi ng NLRC, teka, legal yung dismissal, hindi illegal. So binaliktad agad? Oo, pero hindi pa tapos dyan. Nag-file ng motion for reconsideration yung mga empleyado. Parang sinabi nila, teka muna NLRC, paki-review nyo ulit. At dito na parang nagkaroon ng twist ulit, ano? Oo, dito talaga. Kasi October 31, 2014, ano sa tingin mo ginawa ng NLRC? Binawi nila yung sarili nilang desisyon, ibinalik nila yung hatol ng LA na illegal dismissal nga. So, balik ulit sa utos na reinstatement. Grabe. Ang gulo nga. So, effective ulit yung utos na ibalik sila sa trabaho. Oo. At dahil doon, nakuha na yung mga empleyado ng writ of execution. Ito yung papel galing sa korte na nagsasabing, Hoy, DLTB, ipatupad nyo na yung desisyon. Nakatanggap na nga sila ng bahagi ng sahod nila mula sa DLTB based doon sa utos. Ay, akala mo okay na. Pero hindi pa pala dyan natatapos ang kwento. Umangyat pa ulit yung DLTB. Sana sila pumunta. Sa Court of Appeals na sa CA. At dito, noong June 30, 2015, naglabas ng desisyon ang CA. This time, pabor sa DLTB. Pinawalang bisa ng CA yung huling desisyon ng NLRC. Sabi ng CA, final na, legal ang pagkakatanggal sa mga empleyado. So CA na ang nagsabi, final, legal dismissal. At naging final and executory ito noong November 24, 2015. Tama. Ngayon, dito pumasok yung issue ng reinstatement wages. Kahit na ang final na hatol ay legal ang dismissal nila, nag-file pa rin yung mga empleyado ng motion. Gusto nilang makuha pa rin yung sahod nila, yung reinstatement wages, mula nung utos ng LA hanggang naging final yung desisyon ng CA. Dito na talaga kinailangan ang Korte Suprema. Oo, yun na yung pinaka-core issue na umabot sa Supreme Court. Dapat pa bang bayaran ng DLTB
yung reinstatement wages para sa buong panahon na yon, mula LA decision hanggang sa final CA decision. Kasama ba doon yung mga panahon na technically bilaliktad na ng NLRC yung LA decision? At isa pa, yung perang natanggap na nila, kailangan ba nilang isuli ngayon na napatunayang legal pala ang dismissal? Yan yung mga tanong. Oo nga no, napaka-interesante niyan. Kasi parang ang gulo na. Ano ngayon ang sinabi ng Korte Suprema? Paano nila sinagot yung mga tanong na yan? Okay, so pinagtibay ng Korte Suprema yung desisyon ng CA at NLRC na may karapatan nga sa reinstatement wages yung mga empleyado. Pero may mahalagang modification o paglilinaw. Unang punto, yung reinstatement wages dapat bayaran mula sa petsa ng desisyon ng LA which was November 25, 2013 hanggang sa petsa ng pinal na pagbaliktad ng CA noong June 30, 2015. In-emphasize nila yung final reversal ang titingnan, hindi yung mga naunang pagbaliktad-baliktad ng NLRC. Basta hindi pa final, tuloy ang bayad. Okay. So, tuloy-tuloy pala dapat ang bayad hanggat walang final reversal galing sa mas mataas na korte like CA or SC. Exactly. Pangalawang punto, yung non-restitution rule. Bilang general rule, hindi kailangan isauli ng empleyado yung natanggap niyang reinstatement wages, kahit pa sabihin nating natalo siya sa dulo. May exception syempre, pero kailangan patunayan ng employer na hindi nila kasalanan yung delay sa proseso, which is mahirap patunayan. So, protection pa rin yun sa empleyado. Oo. At pangatlo, inutos ng SC sa labor arbiter na i-recompute, kwentahin ulit yung total reinstatement wages para dun sa period na Nov 25, 2013 hanggang June 30, 2015 para malaman kung may kulang pa bang babayaran ang DLTB o baka naman may sobrang natanggap yung empleyado na kailangan nilang ibalik sa kumpanya based dun sa computation. Malinaw, talagang detalyado ang naging ruling. So, ano yung mga pinaka-key takeaways o doktrina na dapat nating tandaan mula sa kasong ito? Yung mga, kumbaga, nuggets of knowledge. Okay, eto yung ilang mahalaga. Una, yung agad na epekto ng reinstatement. Paulit-ulit na sinasabi, yung utos ng LA na ibalik ang empleyado, whether actual o payroll reinstatement, dapat ipatupad agad kahit may apela. Ito'y para sa social justice, para may panggastos yung manggagawa habang lumalaban. Okay, gets. Pangalawa. Pangalawa, yung saklaw o hangganan ng reinstatement wages. Hindi ito natitigil agad kapag may unang reversal. Tuloy-tuloy ang obligation na magbayad hanggang magkaroon ng pinal na desisyon, yung final reversal, galing sa higher court, CA or SC, na nagsasabing legal nga ang dismissal. Sa kasong ito, yung CA decision ng naging final reversal. Malinaw. At yung pangatlo? Pangatlo, yung prinsipyo ng hindi pagsasauli o non-restitution rule. General rule, hindi na pinapabalik sa empleyado yung reinstatement wages na natanggap niya. Kahit pa, in the end, ang hatol ay pabor sa employer. Again, proteksyon ito sa manggagawa. Kasi umasa siya sa sahod na yon habang nakabinbin yung kaso. Parang unfair naman kung bigla mong pababalikin lahat, di ba? Oo man naman. Talagang makikita mo yung pagbabalanse ng batas sa karapatan ng parehong panig pero may emphasis sa protection ng manggagawa. Ngayon, iiwan ko sa iyo itong tanong para pag-isipan. Sa gitna ng ganitong sistema na may pabalik-balik na desisyon, sa tingin mo ba, sapat na ba ang mga batas natin para protektahan talaga yung kabuhayan ng isang manggagawa habang nakikipaglaban siya? At paano kaya nito naaapektuhan yung tiwala, yung relasyon sa pagitan ng mga kumpanya at ng kanilang mga empleyado? Isang malaking tanong yan. Oo, mahalagang pagnilayan yan. Kasi ang pag-unawa sa mga ganitong prinsipyo at sitwasyon, importante hindi lang sa mga abogado at kumpanya, kundi sa bawat manggagawang Pilipino. Ano ang pananaw mo dito? Pwede mong ibahagi yan sa comment section at kung nagustuhan mo itong ating malalimang pagsusuri, i-favorite mo na rin. Para manatiling updated sa mga ganitong talakayan, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na pagsusuri.